Anyway, dito tayo ngayon. Kibuloy, no way. Dakuin natin yung pangatlo mga boss. Naku, ang ganda nung ano, ang ganda nung advertisement ni Marcoleta mga boss. Eto ho, aba, ibang klase. Maaantig ang puso ninyo dito. Oh, sabi ho dito mga kababayan, ibang klase, Kumbaga meron ng mga ganito, may mga advertisement na. Sabi, ayun, kung makita niyo ho mga kababayan, yung binabasa, 'no, madami po talagang madami po talaga ang humahanga kay dating Senadora Miriam Defensor Santiago, mga bossing. At sabi ho dito sa ads nila, nakakamiss talaga si Senadora Miriam Defensor Santiago, mga bossing noon. Kasi kapag kaya ng bumanat, straight to the point, rektahan ho 'pag bumanat si MDS, mga kababayan. Walang paligoy-ligoy, sasabihin sa iyo yan, makapal ang mukha mo, makapal ang mukha mo. Ano ho, tsaka yung talagang pag-iisip at utak ho niyan, mga boss, hindi matatawaran yung talino. Ngayon, eto na, nakakamiss talaga si Senadora Miriam Defensor Santiago. Gusto po nilang idikit, no, yung isang senador na kaparehas daw po ni Miriam Defensor Santiago. Sabi, sana nga magkaroon ulit tayo ng ganong senador. Mukhang wala pa ho, mga kababayan, napapalit, no? Doon sa Miriam Defensor Santiago. Sabi, ayan daw si Marcoleta. Ayan, si Congressman Marcoleta. Papalit daw, pwede. Sabi nga nila, yan ang lalaking bersyon ni Senator Miriam. Doon po sa mga rektahan, sa mga walang habas na pagsasalita ho, pwede po masasabi natin na parehas ho ni Marcoleta, si Senadora Miriam Defensor. Yung rektahan na salitaan po. Pero sa pag-iisip, mga kababayan, naku po, baka magising po yung matagal nang nakahimlay. Baka po biglang bumangon yung matagal nang nakahimlay. Si Marcoleta lang naman po yung sumuporta kay Vice Presidente at tumayo. Yan mismo, Ayan mismo. Siya yung tumayo doon sa Congress at sinabi ni Marcoleta na hindi mo na ba tayo susunod doon sa nakaugalian ng Kongreso na ito na hindi na dapat tinatanong ang Vice Presidente kapag kausapang budget. Kung ano ang ibig sabihin, mga boss, base po sa aking pagkakaintindi, kung ano ang hiniling ng Vice Presidente ay ibigay na. Wala nang question and answer. No? Dahil daw po, mga kababayan, yun ang tradisyonal ng Congress. Sa panahon po ito, mga bossing, ang napakalaking problema ho ng ating bayan, ng ating bansa, mga kababayan, ay corruption po. Papayag ba tayo doon sa sinasabi ni Marcoleta? No? Papayag ho ba tayo doon sa sinasabi ni Marcoleta, mga kababayan, na wag na natin tanungin yan, Vice Presidente yan eh. Wag na nating questionin yung 2 billion mahigit na hinihingi niyan. Samantalang ho, ang daming nawawalang pondo ng bayan at napupunta po sa bulsa ng mga politiko. Dapat pa po bang ituloy yun? Yung mga ganong kaugalian o dahil tradisyon yan sa Congress, wag na lang. No, wag nating tanungin 'yan kasi Vice Presidente 'yan. Ang nakikita ko ho, ang mas magiging solusyon ho, mga kababayan, unti-unting maubos ang korupsyon sa Pilipinas, yung ginagawa po ng Congress, no? Ipaliwanag mo, bakit 2 bilyon ang hinihingi mong budget? Saan mo dadalhin yung pera? No? Idepensa mo. Kung para 'yan sa mamamayan, para sa taong bayan, idepensa mo. Bigyan mo kami ng iyong mga rason kung bakit ibibigay namin yung 2 bilyon. Kaso ho, yung ipinagtatanggol ni Marcoleta na Vice Presidente, hindi ho tumindig para ipagtanggol yung 2 billion niya. Bagkus ang ginawa niya lang po,
Binigay ko na sa inyo yung kopya, bahala kayo kung gusto niyong aprubahan o hindi. Ang nakikita ko ho do'n mga kababayan na dahilan kung bakit 'no, ayaw ng magpa-question and answer ng Vice Presidente, kasi yung mga tatanungin "Oh, bakit ganito?" Tapos naka-televise sa mamamayang Pilipino ano. "Oh, bakit ganito 'to?" Ano, meron ng DSWD, 'di ba, na gagawa nitong mga trabaho na 'to. Bakit kinopya pa ng Vice Presidente? Oh, 'di dadagdag lang ng gastos 'yan sa atin, 'di ba? Kailangan niyang magtipid ng Pilipinas ngayon. Hangga't, maikli ang kumot, matutong mamaluktot muna. 'Di ho ba? Di sayang lang yung pondong yun. Imbis na sana maibibigay doon sa mga kakulangan at meron talagang mga kulang na pondo, hindi, matitengga lang dito yan, matutulog lang. Kasi may gagana naman DSWD, isa pang itatanong, bakit ganito? Yung mga adviser 100 million, napakadami naman po. Biruin mo kung ko-compute niyo ho yun mga boss, 5% ng budget ng Vice Presidente, mapupunta lang po doon sa mga advisers. Biruin niyo ho yun, napakalaki ho. Ilan ang sobra? Ako ho naniniwala ako dun sa komputasyon ng Senado at Kongreso na kung hindi ako nagkakamali, 730 million o 733 million to be exact. I-correct niyo na lang po ako diyan sa comment section kung mali yung numero ko, 'no? 733 million yung inaprubahan para maging pondo ng Vice Presidente, mga kababayan, 'no? Pinag-aralan po 'yan ng napakaraming tao sa Kongreso. At kahit na po doon sa Senado, mga bossing, kahit na po maraming mga Duterte doon, umagri po din sila doon sa 733 million, mga boss, 'no? So sa madaling salita ho, mga kababayan, yang mga tao na yan, pinag-aaralan ho nila kung magkano talaga ang dapat lang na budget. Ang tanong, saan dadalhin yung 1.3 billion, 'no? Kung yung mga, sobra kung yung mga nakapaloob dun sa 1.3 billion na yon, mga bossing, meron ng mga, um, ahensya na para po gumawa doon sa ano na yon, para po gumawa doon sa mga trabaho na yon. Tutulog na lang po yun sa Office of the Vice President. Tapos pagka nagkahanapan na, sasubmitan tayo nung mga resibo, 'no, na may mga alias Kokoy Villamin, may mga alias na, ano ba pangalan nun, Mary Grace Piatos. Sasubmitan tayo ng gano'n. 'Pag tinanong natin, "Ano po ba ang masasabi niyo dito?" Hindi ko ipapaliwanag 'yan, oh. Tingin niyo ho ba yung gano'ng pag-iisip ni Marcoleta, mga kababayan, dapat at karapat-dapat na i-ano, ihalintulad ho o ipareho dito po kay Miriam Defensor Santiago? Kaya nga nasabi ko bago ko umpisahan, baka magising yung matagal na hong nakahimlay, 'no? Kasi ho, kaya na gumagawa ng mga ganitong mga taktika na yan sila Marcoleta, mga kababayan. Nasa top 25 yata yung pangalan ni Marcoleta. 'Di ba, Just Vincent, baka gagamitin ang pera pang-eskapo ni Digong and friends 'pag may ICC warrant na. Ay naku, kung yung 1.3 billion na yon, tingin ko hindi kakayanin. Kapagka ICC na talaga, kung ilalabas ng bansa ang dating Pangulong Duterte. Kung yung malalaki nga na mga ano, na mayayamang bansa na mga presidente na nagiging wanted, o kung yung mayayaman na mga tao kapagka hinagilap talaga ho, mga bossing chief amo sir ng Interpol, nahuhuli at nahuhuli talaga, Hmm. Sabi ni Outsider, "Mr. Marcoleta's personal agenda is so obvious. Um,
not for the good of the country and the Philippines. Totoo ho, mga kababayan, 'no? Kasi ho nasa kulelat, eh. Sabi na nga nung iba Marcolelat daw ho, eh. O ayan si Just Vincent, Marcolelat daw ho, eh, 'no? Wag na tayong gumamit nung mga tao na ano, nakahimlay na. Mataas ang tingin ng sambayanang Pilipino kay MDS, 'no? Eh, yung kay Marcoleta, simula ho nung nag-ano yan, um, simula nung nagtanggol sa mga Duterte ho yan, mga bossing, wala na. Nawalan ng gana yung sambayanang Pilipino. Kaya ho ayun, kulelat ho sa mga senador. Pinakita ko sa inyo kahapon, yung listahan no ng mga senador, mga kababayan, na posibleng makapasok po sa top 12. Pinakita ko ho sa inyo yun, 'di ba? O eto, ayan oh, ni hindi man lang nabanggit. Actually 18 na 'to, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, 9 times 2, 18. Wala pa din akong nakitang Marcoleta Marcoleta diyan. Sabi ni Emelita, "Sir Mark, ibibigay yung pera sa sobra kay Amores pangtayo ng negosyo na gasolinahan." Sabi ni, Terry Paulino, "Kaya bang ipanalo ng INC si Marcoleta?" Kung yung sinasabi po o yung bilang ng INC, kung di ako nagkakamali naglalaro ho sa 6 na milyon hanggang 8 milyon yung sinasabing bilang ng International Criminal Court na naman ng INC. Hindi pa din ho, eh. Kasi base po doon sa mga datos, mga kababayan, nung mga nakaraang eleksyon, kailangan nasa 12 milyon yung magiging boto upang, yung pangalan mo makaposisyon, 'no, sa top 12. Oh, kulang pa din ho, mga bossing, kung sakali. Kaya nga ho, tingnan niyo yung top 12, oh, top 18 na 'to, wala pa din diyan, hindi pa din lumilitaw ang pangalang Marcoleta.